Nagsimula ang kwento na ito sa isang babae na naglalakad, may nakita siyang tao na naghihirap. Pumasok siya sa isang kwarto at may isang doktor ang nagtanong kung anong number niya. Kinakabahan ang babae at pinasara ng doktor ang pinto. Tinanong ng doktor kung bakit nakangiti ang babae. Sinabi naman ng babae na minsan lamang siya makakita ng ganong kagwapo na lalaki. Nakipagtahlik ang doktor sa babae. Pagkatapos ay pinahiga na niya ang babae at sinimulan ang isang operasyon. Hiniwa niya ang tiyan ng babae. Ginagawa din ito ng doktor sa iba pang mga babae. Pinunasan nito ang dugo gamit ang puting tela at naghugas ng kamay. Isang lalaki at babae ang nagtatahlik. Tumayo ang lalaki at nagbihis ng damit pero nilapitan ito ng babae at nag-usap. Umupo ang lalaki sa couch at sinundan siya ng babae at nagpatuloy ang pag-uusap nila. Tumayo ang lalaki at naghubad ng pantalon at nagpatuloy sila sa pag-uusap pero mukhang na-disappoint ang babae. Kaya nagbihis ito ng damit at nanghingi ng tawad ang lalaki, pero hindi siya pinatawad ng babae. Umalis na siya, binuksan niya ang pintuan para lumabas. Kinaumagahan ay nagising ang lalaki at sa tuwing pipikit siya, ay naalala niya ang pakikipagtahlik niya sa babae. Isang umaga ay nakipagtalik naman ang lalaki sa isang instik. Sinampal niya ito at nagalit ang inchik na babae. Iyon ay isa lamang sa mga naalala ng lalaki. Tumayo ang lalaki para gumamit ng comfort room at naghanda ng breakfast. Naupo ito sa couch at binuksan ang television at saka nanood. Lumabas siya para magpahangin. Pagkatapos ay umuwi sa bahay nila at naupo sa couch at nanood ng television hanggang sa may tumawag sa kanya. Ito ay ang kanyang nanay. Naimbitahan siya ng nanay niya na sa bahay na nila maghapunan. Pumunta doon ang lalaki at niyakap siya ng kanyang nanay. Mahigpit ang yakap ng kanyang nanay, nakita niya ang kanyang kapatid na tumutugtog ng piano. Kinamusta ito ng lalaki, pumunta naman sa kusina ang kanyang nanay dahil nagluto ito ng soup para sa kanya. Nagpatuloy ang pag-uusap nila hanggang sa kinamusta nito ang kanyang tatay at nagkwento ang nanay niya. Nagpaalam na ang bunsong kapatid niya na kailangan na nitong pumasok sa eskwelahan. Naalala ng lalaki noong maliit pa siya at nasilip niya sa pinto na nagtatalik ang nanay at tatay niya sa kwarto. Kaya minsan pumasok ito sa kwarto ng nanay niya na nakatulog, pumasok siya at hinalikan ito. Isang araw ay nakikipagtahilik ang lalaki sa babaeng intsik. Tila naging agresibo ang lalaki sa babaeng intsik hanggang sa natigilan sila. Pagkauwi ng lalaki ay naabutan niya ang kanyang kapatid sa couch at naiiyak ito. Sinabi ng kanyang kapatid na hindi na nito kayang awatin ang kanilang mga magulang. Pinayuhan ito ng lalaki na maghanap ng ibang bagay na pagkakaabalahan. Sinabi ng kapatid niya na hindi ganun kadali iyon. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap, naiiyak ang kapatid nito. Pumunta ang lalaki sa isang hotel at kinausap ang front desk. Hinanap ng lalaki ang manager, pero sabi ng lalaki sa front desk ay wala ito, umalis at may inaasikasong ibang hotel. Isang matandang lalaki ang nakatulala sa bintana, puti na ang buhok nito at may tumawag sa kanya sa telepono. Nagbihis ito at nagpunta sa front desk at nagsabi na papahabain niya pa ang pagstay sa hotel nila. Sinabi naman ng lalaki sa front desk na kung hanggang kailan, umalis na ang lalaki at pumunta sa isang restaurant. May nakita itong lalaki na kaedad niya, sinundan niya ito. Habang ang panganay na lalaki naman ay nakikipag-usap sa isang babae sa syudad. May inaalok ito lalo na sa mga magagandang babae. Ito ay ang pagiging modelo. Nagkaroon ng diskusyon at dumalo ang mga inalok na babae. Sinabi niya kung ano ang dapat gawin at kung ano ang mga mangyari. Tinignan niya ang mga pangalan ng babae at in-interview niya ang bawat isa. Isang lalaki ang natuwa sa acting skills ng babae, nagpasalamat ang babae at tumayo na ito at saka umalis. Nag-usap ang panganay na lalaki at ang kanyang kakilala na kailangan ng policy o rule sa pagtanggap ng magiging mga modelo nila. Nagpatuloy ang pag-uusap nila at habang nagsasalita ang lalaking kaibigan niya ay may narealize siya. Natuloy na ang plano ng magkapatid. May mga lalaki na tumulong sa kanila para maglipat ng gamit. Nakita ito ng nanay niya at nagalit ito. Nagdabog ito at binasag ang mga bases ng bulaklak at tinumba ang anumang makikita niya. Hindi na ito napigilan ng mga anak niya. Isang lalaki ang namatay at nakiramay sila sa burol nito. Tinakluban ng puting tela ang buong katawan ng lalaking namatay. Nilapitan naman nila ito pero inaway sila ng namatayan. Inawat sila ng mga tao sa paligid nila. Nakauwi na sila at may tumatawag sa telepono. Sinagot ito ng nanay niya pero walang nagsalita kaya binaba niya. Nagring ulit ang telepono at sinagot ng nanay niya at wala na namang nagsalita sa kabilang linya kaya tinanggal na nito ang saksakan ng telepono.
Sa isang workshop ay tinuturuan ng panganay na lalaki ang mga babae kung paano mag-acting ng tama. Isang babae ang nagdemo pero sinabi niya na masyado itong boring kaya pinaupo siya ng panganay na lalaki. Nagpatuloy siya pagtuturo. Natapos na ang workshop at pinuri siya ng kaibigan niya dahil nagustuhan ng mga babae ang kanilang ginawa. Naglakad pa uwi ang magkaibigan at nag-uusap sila. Niyakap niya ang kaibigan at pumunta silang dalawa sa bar para mag-celebrate. Nakikipagsayawan ang kaibigan niyang lalaki sa isang babae habang siya ay nakaupo lamang at nainom ng alak. Nilapitan ito ng kaibigan at tinuruan siyang sumayaw. Pagkatapos ay nakipagsayawan na ang kaibigan niya sa ibang babae. Napangiti siya at napaupo ito sa isang upuan. Isang gabi ay nakipagtahilik ulit siya sa babaeng insik. Nagalit ang instik dahil madaming babae siyang ginagamit. Nagpaliwanag ang panganay na lalaki sa kanya. Napaluhod siya sa tabi ng kama at naiyak, pagkatapos pumunta siya sa comfort room. Kinausap naman siya ng babaeng instik at sinabi na niya ang tungkol sa nakababata niyang kapatid. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Isang operasyon ang nagaganap, may isang lalaki ang nakahiga na nakadilat ang mata. Hiniwa ito sa noo, kinuha ang utak at tinadtad ito. Isang lalaki ang nakatulala at nilapitan ito ng babae at hinalikan. Tumutugtog ng piano ang nakababatang kapatid. Magaling ito at maganda ang musika na kanyang tinutugtog. Dumating ang nanay niya at papasok na sana siya sa pinto, ngunit sinabi ng kanilang kapitbahay na kung kilala ba niya ang tumutugtog ng piano at sinabi na patigilin ito. Nagalit ang nanay at sinabi na anak niya yun at natakot ang kapitbahay nila at pumasok na lamang ito sa loob ng kanyang bahay. Umalis ang nanay at may pinuntahan. Isang babae ang nagwawala sa isang hotel, binasag niya ang bintana at nagagalit ito. May mga ilang babaeng nagrereklamo tungkol sa ginagawa ng panganay na lalaki. Nagpaliwanag ito pero mukhang magagalit na ang ilan sa mga babae. Kaya lumapit ang kanyang kaibigan at nagpaliwanag din. Matapos makinig ng mga babae sa paliwanag ng magkaibigan ay umalis na ito. Pumunta ang magkaibigan sa isang restaurant at doon sila nag-usap ng masinsinan. Kinuwento ng kaibigan niya ang karanasan niya. Nagpapahinga ang nanay at ang kanyang asawa. Biglang nagring ang telepono at sinagot naman ito ng nanay. Sinabi ng lalaki sa telepono na gusto nitong makipagkita sa kanya at sila lang dapat dalawa. Tinanong ng asawa nito kung sino yun, nagsinungaling ang babae at sinabi na iyon ay nagtatanong lamang. Sinabi ng asawa niya na baka iyon ay pulis at sinabi naman ng nanay na hindi. Pumunta ang panganay na lalaki sa kanyang nakababatang kapatid. Nag-doorbell ito. Nagpahanik ang nakababatang kapatid dahil nanonood ito ng nakakalaswang video sa telebisyon. Pinatay nito ang television at kinuha ang malaswang videotape at tinago sa drawer tsaka tinago sa isang drawer, binuksan ang pinto at pinapasok na ang kapatid. Naghanda na ang nanay nito para kitain ang lalaking tumawag sa kanya sa telepono. Naglagay ito ng singsing at mga hikaw at naglagay ng mga kolorete sa mukha. Nag-uusap sa office ang inchik na babae at ang panganay na lalaki. Nagalit ang lalaki at napagtaasan ng boses ang babaeng instik. Umalis siya at iniwan ang inchik sa office. Isang lalaki ang nakikipag-usap sa babae at iniwan ito ng lalaki at naiyak ito. Humagulgol siya sa iyak sa pag-iwan sa kanya ng lalaki hanggang sa unti-unti itong tumahan. Natapos na ang nanay sa pag-aayos at sinuot na nito ang bag at ang baluti niya. Nagpaalam na siya sa kanyang asawa na kikitain niya ang anak para maghapunan. Umalis na ang nanay, lumabas ito ng pinto. Nagkita na ang nanay at ang panganay niyang anak na lalaki. Nag-usap sila at sinabi ng nanay niya na natatakot siya. Tinanong niya naman ito na kung bakit. Sinabi ng nanay niya dahil ang gwapo mo. Napahawak siya sa mukha niya, tinanong niya sa nanay niya kung ano ang gusto nito. Sinabi ng nanay niya na kailangan niya ng advice. Naghahanda ng mga lulutuing putahe ang nakababatang kapatid. May nag-doorbell at sinilip niya kung sino ito. Ito pala ay ang inchik na babae. Pinapasok niya ito at sinabi na wala doon ang kanyang kapatid. Nagpatuloy siya sa paghahanda ng mga putahe, nilagay niya ito sa kanya-kanyang plato. Nakikipag-usap ang babaeng insik sa kanya, at may nasabi itong hindi maganda, kaya pinaalis niya ito. Umalis ang babae at natakot ito. Umupo siya sa piano. May isang sayawan ang nagaganap at nakikipagsayaw ang nakatatandang lalaki sa isang babae. Masaya ang mga tao sa paligid nila at hahalikan niya na sana ang babaeng kasayaw niya. Ngunit pinigilan ito ng kanyang kaibigan at binigyan siya ng susi at niyakap. Nakipaghalikan ang siya sa babaeng kasayaw niya at binuksan ang isang kwarto. Pagkabukas niya, chinek niya ang bawat silid at tiningnan kung may furniture, nakita niyang walang furniture doon. Na-disappoint ang babae at umalis ito.
Umuwi na lang siya at naabutan ang kanyang nakababatang kapatid sa couch. Tinanong nang niya kung ano ang nangyari sa kamay ng kanyang kapatid. Puno ito ng dugo at mga pasa. Tinanong niya kung bakit niya iyon ginawa. Nagkwento ang nakababatang kapatid niya. Kumuha siya ng tela at binalot ang kamay ng kanyang kapatid. Sinabi niya na ibabalik na siya sa kanyang mga magulang at doon na siya titira. Nakarating na sila doon at hinanap ng nakababatang kapatid ang kanyang nanay, ngunit wala ito doon. Umalis na ang nakatatandang kapatid at pumunta sa bahay ng babaeng intsik at nakipagtahlik. Agresibo siya, pero ayaw makipagtahilik ng babing intsik, kaya pinipilit niya ito. Sinaksak siya nito sa dibdib at tumulo ang dugo nito. Sa bandang huli ay nakarating na ang kanilang nanay. Galing pala ito sa dati niyang kasintahan at nakipagtahlik siya doon. Dito na nagtatapos ang pelikulang recap movie. Mag-subscribe para sa higit pang mga iba't ibang videos mapapanood ninyo. Paki-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panunood. God bless everyone.